Luhan, dahil wala ka nang makakain. Wala na akong magagawa kundi putulin ang paa mo. Huwag, please. Ah. Bakit, King? Bakit mo ako niloko para pagbuksan si Wang Li ng pinto? Ikaw na isang inutil. Ano ang ibibigay mo para sa kinabukasan namin ng baby? Luhan. Sasabihin ko pa sa'yo ang isang lihim. Ang asawa mong inalagaan mo ng matagal, ang dinadala niya ay mula sa akin. Ang binti na ito. Para lang sa ating anak, para lang mapalakas ang katawan niya. Sa susunod na buhay, siguradong pagbabayarin ko kayo. Dugo kapalit ng dugo. Ano? Nabuhay akong muli. Bumalik ako kalahating araw bago ang katapusan ng mundo. Noong nakaraang buhay, dahil lang sa aming pamilya, ay nakapag-ipon ng maraming supplies kaya kami tumagal. At pati yung mga hayop na yun. Nakuha nila ang marami, pero tinulungan ko silang mabuhay. Ngunit gusto nilang inumin ang aking dugo, at kainin ang aking laman. Sa pagkakataong ito, gusto kong ipagawa sa mga nanakit sa akin ang nararapat na kabayaran. Shen Hong, asawa ni Wang Li. Luhan, naliligo ako. Biglang nasira ang tubo. Wala si Kuya Wang Li sa bahay. Pwede bang pakicheck mo? Noong nakaraang buhay, naawa sa akin ang nakatatandang kapatid na babae dahil pinagtitripan ako ni Wang Li. Sikreto niyang pinagsaluhan sa akin ang maraming pagkain. CJ, ate, titingnan ko ito para sa iyo. Ate, bakit may dinalang ibang tao? Sia Oyu, ito ang kapitbahay natin sa ibaba. Luhan, inanyayahan ko siyang tumulong para tingnan. Titingnan ko nga, may tagas ba sa tubo o maluwag lang ang koneksyon. Aayusin ko ito para sa inyo. Ayos na. Sobrang salamat talaga, Luhan. Mamaya, hintayin mo si Kuya Wang, ipapakain ka niya. Kaunti na lang ang oras. Kailangan ko nang maghanda ng mga gamit para sa katapusan. Hindi na, ate, may gagawin pa ako. Mamaya magkikita pa tayo ulit. Ginoong Lu, ang inyong loan ay nailipat na sa inyong account. Kailangan ninyong bayaran ito sa loob ng 1 buwan. Kung hindi, bawiin namin ang pagmamay-ari mo ng bahay. Kailangan ko ng maraming pagkain, tubig at sangkap para sa hotpot. Mas maganda kung matagal itong mapreserba. Kung pwedeng tumagal ng higit 10 taon, mas mainam. At saka mga kumot at makakapal na damit, mga bagay para panatilihing mainit. Mas marami, mas mabuti. Kailangan pa ng ilang saa at laro ng mesa. Tag-init ngayon, bata. Bumili ka ng ganito karaming kumot at jacket ng sabay-sabay. Magagamit yan ng isang tao ng 50 taon. Talaga bang ganito karami? Sino ba ang tanga dito? Mag-ipon ng ganito karaming pampainit sa tag-init. Kung maihahatid mo, sa bahay ko sa loob ng 10 oras, babayaran ko ng buo ang halaga. Kung mas maaga ng 1 oras, magdadagdag pa ako ng 100,000 mula sa sarili kong bulsa. Ginoong Lu, 8 oras. Sa loob ng 8 oras, siguradong makukuha mo ang kailangan mo. Hello, property management. Bibilhin ko ang parking lot ng gusaling ito. Maghanap ng pinakamagaling na renovation team. Gawin itong pinakamatatag na safe house. Lagyan ng sistema para sa pagpapanatili ng init. Dapat top tier din ang interior. Maglagay ng storage area at resting area sa loob. Silid para sa board games. Hiwalay na solar power at water purification system. Tiyakin ang operasyon. Ang parking lot ni Ginoong Lu ay may shared ownership. Hindi ito maaaring bilhin ng direkta. Kailangan ng pag-aproba para sa pagbabago. Kailangan ng opinyon ng mga may-ari. Mataas din ang gastos. Kayo na ang bahala sa mga dokumento. Sasagutin ko ang lahat ng gastos. Aayusin ko na, may-ari. Doblehin ang pamantayan ng dekorasyon at dagdagan ang bayad. Dapat nandyan na ang tao sa loob ng 7 oras. Bibigyan kita ng 100,000. Deal. Huwag mag-alala, Tatay Lu. Iwanan mo na sa akin yan. Naaalala ko, ang extreme cold apocalypse ay may 3 anyo. Nagsimulang bumagsak ang yelo sa unang antas. Nawasak ang sistema ng supply ng tubig. Namatay ang lahat ng halaman sa 2nd antas ng lungsod. Natakpan ng yelo at niebe ang lahat ng dako. Umabot ito ng 2 hanggang 3 palapag ang taas. Pagdating sa huling antas, wala nang buhay sa mundo. Sana makaligtas ako sa pagkakataong ito. Ginoong Lu, pakiusapan, bumaba ka at ilipat ang sasakyan. Dumating na ang grupo ng mga manggagawa. Mga hayop na tao. Sa nakaraang buhay, pinahirapan niyo ako ng sobra. Wang Li, Wu King. Sa nakaraang buhay, ganyan kayo. Pinabayaan niyo akong maging katatawanan. Sa buhay na ito,
Panahon na para makita ko ang inyong magandang palabas. Mga asong lalaki at babae. Gagawin kong masira ang inyong reputasyon. Dalawa na lang ang natira ah. Yuluhan, yumaman ka na. Bumili ka ng napakaraming bagay ah. Mukhang maganda ang takbo ng buhay mo. Bigyan mo rin ang tiyahin mo. Ilagay mo. Ay naku. Bakit ka bumili ng ganito karaming bagay? Bakit hindi ako kumuha ng konti? Bakit parang estranghero tayo sa mga kapitbahay? Ilagay mo. Kung gagalaw ka pa, tatawag ako ng pulis. Ay naku, paano ka magsasalita? Ang tagal ko nang tumutulong sa supermarket, ang hirap naman. Tingnan mo, bumili ka ng maraming bagay, hindi mo naman maubos. Tita, tinutulungan ka lang namin. Kung ayaw mo, babalik na lang ako at magpapadala sa iyo ng 100 pesos. 100 pesos. Yung mga premium na cherry, isang kahon ay higit sa 2,000. Ilang piraso ang nakuha mo? 100 piso. Itabi mo para sa sarili mong pag-aalaga ng bangkay. Ha, ano ang sinabi mo? Pag-aalaga ng bangkay. Sino ba ang iniisip mo? Sindikato ba? Tingnan niyo lahat dito. Wala na bang batas dito? Sa lipunan ito ng batas, may mga sindikato na nananakit sa mga matatanda. Umalis ka na agad. Huwag mong pilitin akong kumilos. Ano ngayon? Kung may lakas ka, bakit mo pinapalo ang matatanda? Kung may lakas ka, patayin mo ako. Sige, halika, halika. Hindi ako ang tatamaan ni Ginoong Lu. Yung matandang ito, naglakas loob na hadlangan ang kita ng nanay. Huwag mag-alala, Ginoong Lu. Ako ang bahala sa bagay na ito. Matatapos ang mga kargamento sa loob ng 1-0 minuto. Tiyak na hindi ito makakapagpabagal sa inyo. Ay, ikaw, matandang hindi namamatay. Halos nawala sa akin ang 200,000. Hindi ka pa ba aalis? Sige, mangahas kang manakit dito sa aming komunidad. Maghintay ka lang. Ginoong Lu, bakit ka bumili ng napakaraming pagkain? Ngayon ay mayroon ng solar power para sa init. Kahit na ang katapusan ng mundo ay magtagal ng ilang dekada pa, hindi ka na mag-aalala sa pagkain at inumin. Salamat ah. Walang anuman. Tita, tingnan mo nga. Hindi ba si Tio? Nakikita ko na. Luhan, lumabas ka dito. Anong ginagawa mo sa ibaba? Tara, tingnan natin. Luhan, lumabas ka dito ngayon din. Luhan, lumabas ka dito ngayon din. Nanay, ano ba ang ginagawa mo? Huwag kang makialam. Nanay. Ang saya, may tagapagmana na ang pamilya nating sinawang. King talaga namang ikaw. Ang swerte ng pamilya natin. Ay mas mabuti pa kaysa sa walang itlog na manok ni Shen Hong. Sobrang mas maganda pa. Ano ba si Shen Hong? Laging may malamig na mukha. Puro kayabangan. Parang kung iniwan ko si Wang Li, hindi na ako mabubuhay. Paano niya nasabi yan sa'yo, ate? Sobrang-sobra na iyon. Anong nangyayari sa video sa grupo ni Luhan? Agad i-delete mo na iyon. Sa video, maganda at bagay sila. Bakit mo retract? Hayaan nilang makita ng lahat. Kagagaling lang ni Luhan sa baba. Pinapapunta mo ng tao para saktan ako. Hindi pa kita nilalapatan ng hustisya tungkol dito. Sige, ikaw si Luhan. Una, nagpalabas ka ng video para sirain ang pangalan ko. Tapos ginulpi mo pa ang nanay ko. Talagang sawa ka na sa buhay. Enye. Kayo-kayong magkasintahang hayop. Sa liwanag ng araw, wala ka bang hiya? Sapat na. Wang Li, magdibosyo na tayo. Ano ba ang tingin mo sa pamilya Wang? Dumarating ka kung kailan mo gusto. Umaalis ka kung kailan mo gusto. Sasabihin ko sa'yo pa. Noon, ang anak ko. Gumastos ako ng napakaraming dowry para sa'yo. Kailangan mong ibalik ang lahat ng ito. Sobra na. Mamatay ka na, matandang babae. Ayaw mo ng respeto, di ba? Anong gusto mong sabihin? Sa dami ng tao, gusto mo pang makipag-away. Luhan, akala mo ba talaga na ikaw ay isang boss ng sindikato? Subukan mong galawin ang tiyahin. Tatawagan ko ang pulis. Tawagan mo ang pulis. Hayaan mong hulihin siya ng mga pulis. Anong nangyayari sa panahon na ito? Bakit ang lamig? Ate, bakit parang medyo malamig? Tama, medyo kakaiba nga. Sa ganitong panahon, kahit umulan, hindi dapat ganito kalamig. Para bang bigla tayong pumasok sa taglamig. Anong klaseng panahon ito? Bakit bigla na lang ganito kalamig? Lalo pang lumalakas ang ulan. Ang masamang panahon na ito ay talagang nakakabahala. Ikaw ang dahilan, Luhan. Na-delay tayo sa pag-uwi. Anak, malamig ako. Uwi na tayo. Hindi na ako makikipagtalo sa kanya. Ayaw ko na rin ng prutas. Uwi na ako para magbihis. Swerte ka lang. Ngayong araw, palalampasin muna kita. Bukas, sisingilin kita.
dumating na ang katapusan. Ang lamig, sobrang lamig. Wang Li, hindi ba gusto mong singilin ako? Ngayon, pag-isipan mo muna. Paano ba protektahan ang iyong ina? Sister-in-law, sumama ka sa akin. Wow, ang bango naman. Narinig ko na ang underground parking ay nabili na ng isang malakas na tao. Ikaw pala iyon. Salamat sa iyo. Sa ganitong panahon, salamat at pinatuloy niyo pa rin kami. Walang anuman. Magpapatuloy pa ang matinding lamig sa labas. Dito muna ang pinakaligtas na lugar. Halika, kumain ka muna para uminit ang katawan mo. Anak, bakit ganito na lang kabilis nagbago ang panahon? Hindi ba't Agosto pa lang? Nasira pa ang ating pampainit. Hindi ito paraan para magpatuloy sa ganitong lamig. Gutom na ako. Pumunta ka na at magluto. Ako, malamig ako. Nakatigas na ang mga kamay ko. Ano bang masama sa pagpaluto mo? Kami ni Wang Li ang nag-aalaga sa'yo. Hindi ka dito para lang mag-enjoy. Ngayong malamig ang panahon, ikaw lang ang bata sa bahay. Kung hindi ka lalabas, sino pa? Walang laman ang ref. Nagyelo na rin ang tubig. Hindi talaga tayo makapagluto. Hindi pwede ganito lang tayo. Mamamatay tayo sa lamig at gutom. Sigurado may pagkain si Luhan sa bahay niya. Nakita ko. Ngayon lumipat na siya. Daan-daang truck ng mga supplies ang pumasok sa bahay niya. Ipapadala ko na agad sa kanya ang mensahe. Mahal, nagkamali ako sa nakaraan. Gutom na kaming pareho ni baby ngayon. Punta ka na dito at tulungan kami. Pwede bang magpadala ng pagkain? Ang init. Ate, sobrang lamig sa labas. Nandito tayo, may heater, kumakain ng hotpot. Sobrang saya naman. Mahal, paano ka pa nakakakain ng hotpot? Gusto ko rin sanang kumain. Luhan, batang maliit na bibi ka. May balak kang kumain ng hotpot. Halos na kaming mamatay sa gutom at lamig. Magmadali kang magpadala ng pagkain. At ng mga pang-init ng katawan. Kung hindi, magpaparinig ako sa pintuan mo. Para hindi ka makatulog ng mahimbing. Luhan, pinapakiusapan kita. Ipadala mo na ang pagkain dito. Sa mga nakaraang bagay, hindi na ako maghukom. Kung magtatangka kang hindi magpadala, kapag gumanda na ang panahon, hindi kita palalampasin. Gusto mong kumain. Noong una kayong nagtaksil sa akin, bakit hindi ninyo naisip ang mangyayari ngayon? Luhan, maghintay ka lang sa akin. Hindi kita pababayaan. Kasalanan ito. Walang kahit ano sa bahay. Patay na rin ang init. Kung magpapatuloy pa ito, matutunaw tayo dito sa lamig. Si Luhan ay nasa bahay lang niya. Ayaw niyang ihatid tayo, kaya kukunin na lang natin sarili natin. May susi ako. Diretso na lang tayong pumasok. Nasarado ang butas ng kandado. Hindi mabubuksan. Luhan, alam kong nasa loob ka. Magpaubaya ka at buksan mo ang pinto. Kung hindi, sisira na ako ng pinto. Kasalanan ito. Wala na talaga. Matutunan na talaga tayo dito sa lamig. Lukham, gago ka. Saan mo itinago ang mga gamit? Magpadala ng mensahe kay Lukham. Nasaan ba siya? Dali. Nakakatawa talaga ang itsura ni Wang Li. Sobrang baliw ni Wang Li. Kakayanin ba natin dito? Huwag kang mag-alala kahit may dumating na misele. Hindi rin sigurado kung mabubuksan nila ang pinto ko dito. Gigi. Halatang halata namang nag-enjoy siya. Gusto niyang makita tayong giniginaw at nagugutom hanggang mamatay. Luhan. Kailangan kitang mahanap ngayon, at aalisin ko ang balat mo. Anak. Huwag kang pumunta.
Sobrang lamig sa labas. Kahit na pumunta tayo, tiyak na mamamatay tayo. Tingnan nyo. Mailiwanag ba sa entrada ng garahe? Bakit may liwanag sa garahe? Hindi kaya si Luhan ang may gawa nito? Wang Li, bumalik na tayo. Kahit si Luhan pa yan. Siguradong nilok niya ang pinto ng garahe. Bumalik na tayo. Gusto mo bang mamatay sa gutom at lamig? Wuking King, kung mag-atubili ka, itapon kita dito ngayon din. Gusto pang harangin ako ng pintuang ito. Napakalupit nito. Parang gustong lipulin tayo ng langit. Hindi tayo makapasok dito. Luhan, may tapang ka ba lumabas? Ano ba ang galing mo kung nagtago ka lang? Hahaha. Grabe ka naman, Luhan. Hahaha, puno na ng papel ang mukha mo. Kung matalo ka pa ng 2 beses, matatakpan na ng mga papel ang buong mukha mo. Totoo, malas talaga si Luhan ngayon. I type mo ulit. Dapat ay ipainom kita ng gatas na tsaa. Luhan, buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto para sa akin. Luhang, ikaw ay isang takot na pagong. Kung may lakas ka, lumabas ka. Si Wang Li ito. Ano ang gagawin natin? Talagang pumasok siya. Kung gusto niyang makialam, hayaan mo siyang makialam ng husto. Luhan, naglalaro ka ng madilim. Diyos ko. Sobrang kasalanan. Anak, tapos na tayo. Luhan. Ikaw, duwag. Bilisan mo, lumabas ka. Anong ipapasa mo? Ikaw na ang maglabas ng baraha. Kapag natalo ka, kailangan mong magdikit ng papel. Ang laki ng loob mo talaga. Halos sumikat na ang araw. Nag-iisip ka pa rin ng paglalaro ng baraha. Ang lamig, anak. Uwi na tayo. Luhan, pakapasok mo ako. Buntis pa ako ng anak natin, Luhan. Anak ko. Wuking King. Akala mo hindi ko alam. Yung nangyari sa'yo at kay Wang Li. Hindi ganyan. Talaga bang anak mo si Luhan na ito? Nakakaawa sila. Luhan, bakit hindi mo sila papasukin? Sige, papasukin ko siya. Tapos ikaw na ang lumipat palabas. Papalitan sila, paano? Pasensya na. Aking kapatid na babae. Minsan, nahihirapan akong mag-isip ng mabilis. Huwag mo sanang isipin iyon. Kahit mabuting tao ka, dapat may hangganan din. Kung papapasukin mo sila ngayon, bukas, ubus ka na. Naiintindihan ko na. Noong nakaraang buhay, ginamit mo ang bata bilang dahilan. Para malinlang ako at pagbuksan ka ng pinto. Sa buhay na ito, hindi na kita paniwalaan. Ano ng buhay na nakaraan? Buksan mo ang pinto, Luhan. Walang kinalaman sa akin ang buhay o kamatayan ninyo. Anong gulo pa ito? Bumalik na kayo agad. Luhan, kasalanan mo lahat ito. Ang lamig sa loob ng kwarto. Kung ganito pa tayo magpatuloy, lahat tayo ay mawawala. Hindi tayo papayagang mabuhay ni Luhan. Kaya makikipaglaban tayo sa kanya. Hintayin mo akong makabawi. Sasamahan kita at mga tao para basagin ang pinto. Ate, sobra kang nakakatakot. Kung alam ko lang, hindi ko na ito pinanood. Huwag matakot, peke lang yan. May mga tunog din sa labas. Nakakatakot talaga. Walang anuman. May taong nagyayelo lang. Ate, hindi na ako makatiis sa sala. Nakakatakot talaga. Tara, pumunta tayo sa kwarto ni Luhan. Mas marami tayo, mas magiging kampante tayo. Sige, dali na. Ang matinding bagyong yelo ay kumalat na sa buong mundo. Bumaba ng 70% ang populasyon.
Bakit hindi kayo natutulog sa gabi? Kanina ay may malakas na sigaw sa labas. Hindi mo ba narinig? Narinig ko. Yung mga gustong lumabas sa unang araw ng katapusan ng mundo. Minsan, ang pagkakataon ay nagiging sanhi ng pagkamatay sa lamig. Hindi ba't normal lang iyon? Ano bang dapat ikabahala? Kaya tayo. Huwag mag-alala, ligtas ang bahay namin. Yung mga sigaw sa labas. Sanay na lang tayo dyan. Sanay. Paano ka nasanay dito? Bakit ka ganoon kalmado? Kahit sino na dumaan sa ilang buwang katapusan ng mundo, ay nasasanay din. Luhan. Pwede ba akong manatili sa tabi mo? Ah. Ito. Ang kwarto ko. Ganito lang kalaki ang kama. Ay naku, tahimik lang kami kapag natutulog. Hindi ako yun. Ito ang 38 DSD parallel. Matulog ka rito. Kami naman dito matutulog. Hindi tayo maghahalata. Hindi ko inakala na ang unang gabi natin ay ganito ang magiging sitwasyon. Sa nakaraang buhay. Walang kwenta. Kumain ka ng dahan-dahan, huwag ka malunok ng mabilis. Ano nang ginagawa mo sa labas, ikaw na palpak? Gising ka na ng ganito kaaga. Ang tunog ng iyong paghilik ay parang maliit na bombang panghimpapawid. Hindi ako makatulog ng maayos. Palagi akong may pakiramdam na may nagmamasid sa akin. Ahem. Dapat hindi niya alam na ako ito. Huwag kang mag-alala, sa loob ng ilang milya dito. Walang mas ligtas na lugar kaysa sa bahay ko. Gumawa ako ng dandan noodles. Halika, kumain ka na. Ganito lang ang ginawa ko. Sa sitwasyong ito, hindi ko alam kung gaano ito katagal. Mas mabuti pang magtipid tayo sa pagkain. Ano bang ititipid? Hindi ba't mas mabuting kumain ng maayos sa umaga? Masama ang pakiramdam ko. Gawin mo na ito. Iyan na lang ang laman ng refrigerator. Ano ang gagawin kapag naubos na? Hindi, akin yan. Gusto kong kumain ayon sa gusto ko. Hindi ka kakain. Huwag mong ibaba ang pamantayan ng aking pagkain. Kung ayaw, ayaw na. Wala akong pakialam. Gusto ko rin kumain ng lobster. Okay na yung may makain. Paano naman kung puro noodles lang ang kinakain? Hindi, hindi. Hindi ko kailangan na kumain ka, di ba? Kumain ka na lang, huwag ka nang magreklamo. Sabi niya, hindi niya kakainin yan. Gusto niyang magtipid ng pagkain. Ah! Kumain ka. Alainan. Kainin mo. Salamat. Noong nasa pamilyawang pa ako, wala pang taong nagsandok ng pagkain para sa akin. Ganito kagandang asawa. Si Wang Lina iyon, hindi man lang marunong magpahalaga. Ay naku, sige na, sige na. Kakain ka pa ba o hindi? Hindi ko naman kailangang kumain talaga. Ang mahalaga kasi, natatakot akong masayang ang pagkain. Ngayon, napakahirap makakuha ng pagkain. Kaya hindi dapat sayangin. Sundan mo ako. Wow, Luhan. Ang dami mo palang naipon ng mga gamit. Habulan mo ako. Naku po. Ang taas naman ng level nito. Otomatikong inaasikaso ng sistema. May mga cherry tomato at strawberry pa doon. Mga kalahating buwan pa, pwede nang anihin. Ang ganda naman nito. Luhan, sobrang handa mo naman. Siyempre. Yethwe, ganito na lang siguro.
Anong nangyayari? Makinig kayo sa labas. Walang pagkain, batuhin niyo ako. May buhay ba sa loob? Si Zhangling, may pag-asa tayo, si Zhangling. Ah, may buhay, pero matagal ang hindi bumubukas ang pinto. Walang pakialam sa buhay. Ako si Linglingye, Wang Li. Wang Li. Oy, paano ka naging ganito kalala? Hindi ako kasing galing mo. Nakuha mo pa ang ganitong klaseng tao. Hindi ba't may malakas na lamig na paparating? Sinamantala ang kaguluhan para nakawin ang dalawang armored van. Malinis ang bahay mo ah. Ano bang magagawa ng ganitong kaunting apoy? Ang galing mo talaga, Ginoong Ling. Hindi ako kasing galing mo. Tingnan mo, may kaunting pinagsamahan din naman tayo dati. Pwede ba? Kung gusto mong tulungan kita, kailangan mong magbigay ng kapaki-pakinabang na bagay kapalit. Patawarin mo ako, Kuya Ling. Patawarin mo ako. Alam ko kung saan may mga supply. Saan, sabihin mo agad. Kuya Ling, ako at ang pamilya ko. Isang buong araw at gabi na tayo walang pagkain. Pwede ba? Gusto mo pang makipag-usap ng mga kondisyon, di ba? Nasa ilalim lang sa parking lot. Maraming supply doon. Pagkain, damit, gamot. Lahat nandyan. Totoo iyon. Kung maglalaro kayo ng kalokohan, lahat kayo ay mamamatay dito. Dala kayo. Dala kayo. Ito ang imi-snowbad na aking inihanda. Tikman mo. Ang bango ng tsaa. Hahaha. Ingat ka, nilagyan mo ako ng tubig. Aasahin pa ba kitang gawin ulit yan? Hindi na, hindi na. Sige na, huwag ka nang magulo. Luhan, ito ba ay? Si Wang Li, nagdala pa siya ng kasama. Ginoong Ling, dito na nga. Yung si Luhan. Nakatago lang sa likod ng pinto. Si Lingye, talagang may mga plano siya. Marami siyang nakatipong mga gamit. May lakas ng loob na magtipon ng ganito karaming gamit. Talagang matapang siya. Luhan, makinig ka sa akin. Dumating na si Ginoong Ling. Kung may alam ka, agad mong buksan ang pinto at sumuko. May dala si Ginoong Ling na armas. Luhan, buksan mo na ang pinto. Kung hindi, huwag niyong sisihin kami kung hindi magpapaamo. Luhan, ibigay mo na ang mga supplies. Kung hindi, babarilin ko itong pinto. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Tapos na akong magsalita. Sa sirang baril mo lang. Gusto mong buksan ang pinto na pang special forces na pangpasabog. Wang Li, subukan mo nga. Tingnan kung makakapasok kayo kahit isang hakbang. Ate Luhan, ang astig mo. Sigurado akong hindi sila makakapasok. Huling babala na ito. Agad na umalis kasama ang mga tao mo. Kung hindi, ikaw ang mananagot sa mga kahihinatnan. Itong mga taong ito. Walang dapat alalahanin sa kanila. Tuloy tayo sa pag-inom ng tsaa. Ayos ka, Luhan. Ipapakita ko sa iyo. Naka-offend ka kay Zhangling. Ano ang mangyayari sa'yo? Aba, siya. Ang tigas ng pintuan na ito. Huwag kang magalit, Lingye. Ituloy mo lang ang pagsipa sa pintuan. Siguradong mabubuksan ito. Kayo mga inutil, hindi ko kayang buksan ang pinto. Ituloy mo lang ang pagbuhos. Hindi ako naniniwala na hindi natin mabubuksan ang pinto.
Ang mga mata ko. Luhan, hindi pa tayo tapos. Hahaha, pinatay mo ako sa tawa. Ate, tingnan mo ito. Yoyoy, magpigil ka. Luhan. Hindi papayag ang mga taong yan. Na basta-basta na lang matapos ito. Alam ko na, ate. Hindi ko lang talaga napigilan. Luhan, sobrang lupit ng ginawa mo. Pero gusto ko yon. Si Zhang Ling, matindi at walang awa sa underground na laban. Sa pagkakataong ito, napahiya siya ng todo. Siguradong hindi niya ito malilimutan at magtatanim siya ng galit. Kung ganoon pagkatapos nito, gagamitin kaya niya ang mas masamang paraan. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Ano man ang mangyari, ako at si Xiaoyu ay palaging nasa tabi mo. Iisa ang laban natin kasama ka. Wang Ligu King King. Ang mga utang ninyo, bibilangin ko ng dahan-dahan isa-isa. Ginooling, ginooling. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa? Dahil sa'yo, napaatras ako ng malaki. Bakit ka pa nagtatanong sa akin? Ginoong Ling, hindi ko talaga alam. Magsisilbi akong baka o kabayo para sa'yo mula ngayon. Baka o kabayo. Ngayon, ikaw. Ay isang. Basurang puro sayang lang ng pagkain. Ihulog na lahat. Patawarin mo ako, Lingye. Huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin. Alam ko kung paano ilabas si Luhan. Magpatuloy ka. May lihim na pag-ibig si Luhan sa isang school flower. Binihag namin siya. Sa tamang panahon, tanungin mo siya, ibibigay niya ang lahat. Paano ko natatandaan na ikaw ang asawa niya? Hindi ka niya ililigtas. Sa halip, ililigtas niya ang ibang babae. Akala mo madali akong lokohin, ano? Hindi naman. Noong una, nakita ko ang cellphone ni Luhan. May isang taong tinatawag na Inging. Hindi basta-basta ang relasyon niya. Hahaha. Kayo mga tao ang komplikado ng relasyon. Ang saya-saya nito. Sige, maniniwala akong muli sa'yo. Kung malaman kong niloloko mo ako. Ikaw ang bahala sa magiging resulta. Ate, sabihin mo nga ito. Hindi kaya gusto kang ligawan ni Luhan. Kaya niya tayo dinala dito. Xiaoyu, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi naman niya sinabi na gusto niya akong ligawan. Ate, ang tanga mo naman. Sa ugali niya, hindi mo ba nakikita? Hindi pa ito nangangahulugang interesado siya sa iyo. Xiaoyu, masyado kang nag-iisip. Dati magkapit-bahay lang tayo. Tama na, ang mga lalaki talaga. Lahat sila ay mga hayop na nakatuon sa ibabang bahagi. Mas alam ko kaysa sa iyo. Kung hindi ka naniniwala, subukan ko sa iyo. Xiaoyu, huwag kang magkalat ng gulo. Tingnan mo. Tingnan mo, pumayat na sila kamakailan. Mas gumanda ba sila? Kung hindi maganda, palitan na. Tingnan mo, anong kalokohan yan? Nahiya ka na ba? Wala ka bang panlasa? Kapag nagsalita ka pa ng ganyan, magagalit na talaga ako. Eh di magalit ka. Hindi pa ako sumusuko, ate, may isa pa akong alas. Hello? Si Inying ba ito? Ako si Bukingking, asawa ni Luhan. Pinapakontak ka ni Luhan sa akin. Magdadala ako ng mga supply sa'yo. Luhan. Yingying. Hindi ko alam kung gaano katagal magpapatuloy ang malamig na temperatura na ito. Nag-aalala si Luhan para sa iyo. Kailangan kong tiyakin na maipapadala ang mga supply. Sa iyong mga kamay. Ganito na lang kung hindi ka makalabas. Ihahatid ko na lang sa iyo. Nasa kanurang bahagi ng komunidad, sa gusali 3 ako. Okay, Yingying. Darating kami sa loob ng kalahating oras. Tandaan mong buksan ang pinto at salubungin kami. Nandyan na si Ginoong Ling. Nakatira ang babaeng ito sa gusali 3 sa kanlurang bahagi. Mabuti na lang at may alam ka. Hawakan mo siya ng maayos. Natataranta ka pa ba na hindi ibibigay ni Luhan ang mga supply? Luhan. Tingnan natin ngayon kung saan ka tatakas. Luhan. Parang pamilyar ang pangalang ito. Parang narinig ko na ito dati. Luhan, may oras ka ba? Bakit? Hinahanap ka ng ate ko sa banyo, may kailangan siya. Dali, pumunta ka nga doon. Hindi kaya sira na naman ang banyo. Yenwei, Luhan. Gusto kong makita. Kung tunay ka ngang isang matuwid na tao.
Siksiyaw yun na to. Talagang kinuha ang damit ko. Shenhong, anong nangyari sa'yo? Sira ba ang gripo? Gusto mo bang pumasok ako? Pakikuha naman ng damit at dalhin mo dito. Luhan, hindi ako naniniwala na sa pagkakataong ito. Kaya mo pa ring magpigil, basta kumilos ka lang. Makikita na ng ate, ang tunay mong anyo. Pero wala akong damit pambabae. Kukunin ko ito para sa'yo. Buksan mo ang pinto. Ang lambot. Walang anuman, nag-brownout lang. Palitan mo na. Umalis na muna ako. Ako na ang magluluto. Sasamahan kita. Ang payat ng baywang. Wag mong isipin na lolokohin mo ang ate ko. Pupunta na ako magluto. Ang katawan ni Shenhong. Kahit sinong lalaki na dumating. Hindi makontrol ang sarili. Lalaki. Yingying, nandito na ako sa baba. Bilis, kunin mo na. Baba na ako agad. Tulong-tulong tayo. Siyempre, aalis na ako. Tandaan mong kunin ito mamaya. Maganda naman ang katawan ng babaeng ito. Kaya pala hindi makalimutan ni Luhan. Ginoong Ling, ano ngayon ang gagawin natin? Tatawagan natin si Luhan ngayon. Sabihan siya. Bakit ka nagmamadali? Tumawag ka ngayon. Masyadong mura para sa kanya. Hintayin mong lumalim ang gabi. Kapag pinakamalakas na ang hangin at snow sa labas, saka mo siya tawagan. Bantayan mo siya, huwag mong hayaang may mangyaring masama sa kanya. Wow, ang galing. Iyan ang luto ng ate ko. Pinakamagaling sa buong compound. Sia Oyu, huwag kang magsalita ng ganyan. Naglagay lang ako ng ilang gulay para sa hotpot. Luto na ang sabaw, ikaw na ang mauna. Nandito pa ako, ha? Sa harap ko pa talaga kayong dalawa. Nagsimula na kayo, ano? Kailangan kainin ang hotpot habang mainit pa. Kung maghihintay pa, maluluto ng sobra ang mga gulay. Sige, ako na lang ang sobra. Kakain ako, kakain ng todo. Kakain ako parang bumbilya hanggang buso. Ang sarap ng lasa. Anong tunog yan? Parang hindi ito ordinaryong ulan o nyebe. Ate, hindi ba babagsak itong bahay na ito? Ito ang pangalawang malakas na lamig. Pero huwag kayong mag-alala. Ang bahay na ito ay gawa sa espesyal na material na pinalakas. Hindi ito matatagos ng yelong bumabagsak. Ayos lang, mabuti naman. Kain na tayo agad. Parang mas malamig pa ang panahon ngayon. Ang lamig. Sumpa. Tawagan mo si Luhan agad. Ito ba ay hindi cellphone ng best friend ko? Si Guringxin. Nakabandage ang best friend ko. Guringxin. Bakit siya biglang tumawag sa akin? Sino ang babae? Ayos ka lang, Luhan. Alam ko na pala na isa kang gago. Huwag kang mag-alala, Yuyu. Gabi na kasi. Masama pa ang panahon sa labas. Baka naman siya ay nasa gulo. Hoy, Luhan, mabuti ka naman. Zhangling, ikaw pala. Luhan, makinig ka sa akin. Nasa kamay ko ang mahal mo.
Zhangling, kung gagalawin mo siya kahit isang daliri. Papangyarihin kong hindi kayo makaligtas sa gabi na ito. Bibigyan kita ng kalahating oras lang. Magdala ng mga gamit at pumunta mag-isa sa komunidad. Palitan ng tao sa abandonadong supermarket sa kanlurang bahagi. Kung hindi, papatayin nila ang bihag. Luhan, huwag kang magpadalos-dalos. Luhan, huwag kang pumunta. Tama ang sinabi ng ate ko. Napakapanganib. Kalahating oras. Walang oras para mag-isip ng ibang paraan. Ang kailangan ni Zhangling ay mga kagamitan. Manatili kayo sa loob ng bahay. Huwag lumabas, at huwag niyong hanapin ako. Luhan, ano ba ang relasyon mo sa babaeng ito? Ano ba ang relasyon niyo? Hindi siya isang estranghero. Noong ako'y nasa pinakamahirap at walang pag-asa, siya lang ang nag-abot ng tulong sa akin. Malamig ang panahon, baka magkasakit ka. Will, lahat tayo ay dumadaan sa mahirap na panahon. Kapag nalampasan mo yan, magiging maayos din ang lahat. Mahirap lang kami. Lahat ng tao iniiwasan ako. Si Guingxin lang ang tumulong sa akin. Pasensya ka na, Luhan. Hindi ko dapat. Pinag-isipan ng masama ang relasyon nyo. Akala ko dati ay napakahirap ng buhay mo. Kung ako ang tatanggap ng pabor na ito, aalagaan ko ito habang buhay. Sasamahan kita. Ilalagay ko ito sa snowmobile. Kung pupunta ang ate ko, sasama rin ako. Tama si Yuyu. Walang dahilan para ipahamak ka ng mag-isa. Putang ina. Ang tagal na ng lumipas na oras. Bakit hindi pa dumarating si Luhan? Hindi mo naman ako niloloko, di ba? Hindi talaga. Bossling, hindi ako maglalakas loob na lokohin ka. Luhan, sana huwag kang pumunta. Bossling, huwag kang padalos-dalos. Tawagan pa natin siya ulit. Sabihan mo siyang bilisan niya. Luhan, kung hindi ka makarating dito sa loob ng 1-0 minuto, pupunitin ko na ang tiket. Beef jerky, dilatang karn, at heat pack. Sige na, lalabas lang ako sandali. Babalik din agad ako. Maghintay kayo sa bahay na maayos hanggang sa makabalik ako. Talagang kaibigan ko. Si Luhan, hindi ba't ikaw ang paborito ng babae na ito? Ako at ang mga kapatid ko. Sang-ayon din na maganda ang babaeng ito. Ang lamig ng hangin sa panahon na ito ay talagang nakakabahala. Hindi ko kayang garantiyahan. Ano ang magagawa ng mga kapatid ko? Luhan, halika na. Luhan, huwag kang lumapit. Huwag mo akong alalahanin. Buwisit na babae. Kahit malapit na ang kamatayan, matigas pa rin ang dila. Kalma lang, Ginoong Ling. Baka masira pa ito. Paano na kung ayaw tanggapin ni Luhan ang mga gamit? Hindi ko pa pwedeng ipaalam ang totoong pagkatao ko ngayon. Sa ngayon, ganito muna kita mapoprotektahan, best friend. Tilde, huwag kang maingay. Hahanap ako ng paraan para iligtas ka. Cute na Luhan. Tingnan mo kung paano ko kayo paparusahan. Kalma lang, Kuya Ling. Hindi matapang si Luhan na hindi pumunta. Kung aalis ako at hindi na makabalik. Sa bahay kayo, mayroon kayong dalawang mahalagang gawain. Anong gawain? Siyempre, kumain ng maayos at matulog ng maayos. Sa ganitong oras pa nagbibiro ka pa. Hindi ka pwedeng magsabi ng hindi na ako makakabalik. Ihintayin ka namin na bumalik. Huwag kang mag-alala, babalik talaga ako. Guringxin. Narito na ako. Ganyan talaga kalupit ang katapusan ng mundo. Lumalakas ang pag-ulan ng nyebe. Ikalawang yugto ng katapusan ng mundo. Kasabay nito ang nakakatakot na malamig na bagyong hangin. Kailangan kong iligtas si Ingxin bago iyon.
Kuya Luhan, akala ko iiwas ka, at hindi lalabas buong buhay mo. Palagi akong diretso sa harap, hindi nagtatago. Ikaw naman, laging gumagamit ng murang pamamaraan. Pagdukot para takutin. Ginoong Ling. Ngayon, ang mga supply ang pinakamahalaga. Huwag mo nang pansinin ang taong ito. Tama na ang usapan na saan ang mga gamit. Nasa labas ang sasakyan. Nasa loob lahat ng mga supply. Nasaan ang taong gusto ko? Ang tao mo. Siyempre, maayos ko siyang pinapangalagaan. Tumakbo ka na, Luhan. Huwag matakot, nandito na ako, walang makakasakit sa'yo. Tunay ngang nakakaantig ang iyong pagkakaibigan. Sayang lang, ngayon ang pinakawalang halaga ay ang pag-ibig at pagmamahalan. Tigilan mo na ang walang kwentang usapan, ako na ang magbubukas ng pinto ng kotse. Diretso na kayong lumipat. Yingxin, ayos ka lang ba? Sandali. Dahil nandito na si Luhan. Huwag ka nang umalis. Zhangling, anong ibig mong sabihin, nagbago ka ng isip? Alainan. Ha 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 ha. Luhuan, talagang napaka-naive mo. Ang kailangan ko, hindi lang itong mga gamit mo. Kailangan ko ang mga gamit. Kailangan ko rin ang ligtas na bahay. Sa ligtas mong bahay. May dalawa pang babae. Tama ba? Si Zhangling, walang hiya ka. Ha ha ha. Walang hiya talaga ako. Ano ba ang magagawa mo sa akin? Swerte ko at handa na ako. Sayang, maliit lang ang pagitan nito. Hindi ka siya ang ibang mga armas. Grabe, ginaw na ginawa ko. Mukhang maganda ang jacket mo para sa lamig. Naku, hindi pa ito ang tamang panahon para kumilos. Mukhang hindi pala bobo itong si Luhan. Naghanda siya bago pumunta dito. Baka makatulong pa ako sa kanya. Hihi! Pasensya na, Ginoong Ling. Si Zhangling ay isang taong mayabang at mapagmataas. Basta magpanggap akong galit. Siguradong iisipin na nasa ilalim ako ng kanyang kontrol. Hintayin siyang mag-relax bago kumilos. Zhangling, kaya mong pakawalan kami. Sa isang laban. Luhan, ikaw pa ang makikipaglaban. Luhan. Magandang pagkakataon, he. Dati, hindi ba't sobrang mayabang si Luhan? Ngayon, parang aso na lang siya. Nakahiga sa lupa. Luhan, talagang hindi mo alam ang iyong kakayahan. Hindi mo nga kayang ipagtanggol ang sarili mo. Gusto mo pang maging bayani at iligtas ang babae. Wang Li at Wu Qingqing. Hindi ko kayo palalampasin. Naging bilanggo na kayo. At nangahas pa kayong maging matigas ang ulo. Tama si Ginoong Ling. Ang mga taong hindi marunong magpasalamat. Kailangan silang turuan ng leksyon. Pakawalan ninyo siya. Huwag ninyo siyang galawin. O ay. May bonus pa tayong nakuha. Luhan. Tingnan mo ang itsura mo, ang gulo-gulo mo. Kunin ang litrato. Ipadala mo. Doon sa dalawang babae sa safe house. Para maintindihan nila ang sitwasyon ngayon. Magbukas ka ng pintuan ng maayos. CJ, Ginoo Ling. Luhan. Yung patay na bastos na si Wang Li. Yung patay na bastos na si Wang Li. Hindi ka naman pinahirapan, di ba? Luhan, ayos ka lang ba? Kailangan mo ba ng tulong namin? Shen Hong. Ang mga tao sa safe house ay may kaugnayan kay Wang Li. Luhan. Kukunin ko na rin ang kotse mo. Pati ang safe house mo. Malapit na ring mapasakin yan. Ikaw. Luhan. Tingnan natin kung gaano ka pa kayabang ngayon. Hindi ko akalain na ganito ka kababa. Baba, hahaha. Salamat sa iyong papuri. Manahimik ka lang. Kayong tatlo. Lumabas ka at sumama sa akin. Huwag kang mag-alala, nandito ako para bantayan si Ginoong Ling. Alam kong hindi basta-basta magpapalaya si Zhangling. Buti na lang may inihanda na ako. Pasensya na, Luhan. Dahil sa akin ito, hindi ito kasalanan mo. Luhan, ipaliwanag mo sa akin ng malinaw. Ang babaeng ito. Ano ba talaga ang relasyon mo sa kanya? Kaklase lang kami sa kolehiyo. Kaklase sa kolehiyo. Karapat dapat bang isugal ang buhay para sa kaklase lang? Luhan. Nasa loob ako ng bata. Bakit hindi mo ako iligtas? Wu Qingqing. Bakit ako ang dapat na magligtas sa'yo? Kanino galing ang ligaw mong anak sa tiyan? Alam mo mismo sa sarili mo. Wang Li, sumama ka kay Zhangling at gumawa ng masama. Hindi ka ba natatakot na makuha niya ang mga supply? Isa-sipa ka niya palabas. Matagal na kaming magkaibigan ni Lingye. Hindi posible na iwanan kami. Hahaha, pagkakaibigan. Wang Li, dapat ba kitang tawaging tanga o inosente?
Nakikipag-usap ka patungkol sa pagkakaibigan sa katapusan ng mundo. Kalokohan yan, si Ginoong Ling ay tapat. Hindi tulad mo. Isang taong makakalimutin at walang utang na loob. Tapat. Kaya ni Zhang Ling na ipagkanulo pati ang sarili niyang kapatid. Lalo na ikaw, isang asong nagpapakababa para kaawaan. Luhan, tigilan mo na ang pananakot. Malapit na tayong makakuha ng mga suplay para mabuhay. Mga suplay para mabuhay. Ang iniisip lang ni Zhang Ling ay ang sarili niya. Kayong dalawa, isa'y pabigat dahil buntis. Isa ay aso na marunong lang kumampay ng buntot. Gusto niya talaga. Nagamitin kayo para mapunan ang butas at makaligtas siya. Nagkakamali ka. Luhan, naiinggit ka lang. Naiinggit ka sa amin. Dahil kay Boss Ling, maganda ang buhay namin. Maganda ang buhay. Sa yelong ito, maghihintay ng kamatayan. Tumahimik ka, baka ngayon din ay patayin kita. Patayin ako, kaya nyo ba? Ang gusto ni Zhang Ling ay, ang ligtas na bahay sa aking kamay. Kung papatayin nyo ako, lahat kayo ay kasama sa libingan. Yang Je, mas exciting ito kaysa sa panonood ng pelikula. Tama na, maging tapat ka. Kailangan tayong maging mahigpit sa ganitong tao. Ginoong Ling, saan tayo pupunta? Tanga. Siyempre, pupunta tayo. Sa safe house ni Luhan. Nasa aming mga kamay siya ngayon. Yung dalawang tao sa loob. Siyempre, susunod ang babae at magbubukas ng pinto. Babala, babala. Inaasahang sa loob ng 10 minuto, ay magkakaroon ng snowstorm na papasok. Mangyaring huwag lumabas. Hindi umandar ang sasakyan. Anong nangyayari? Ginoong Ling. Parang sinasabi ng sasakyan na may paparating na bagyong nyebe. Hindi tayo makakaalis. Babala, inaasahan sa loob ng 10 minuto. May paparating na bagyong nyebe. Walang kwenta. Luhan, nangahas kang lokohin ako. Bakit ba sobrang galit ni Ginoong Ling? May bagyong nyebe sa labas. Hindi na pwedeng ikabit yung sira na kotse. Bagyo. Mukhang ito na ang ikalawang uri ng katapusan ng mundo. Sobrang lamig. Dumating na ang bagyo. Lingye, sa tingin mo ba? Si Luhan, lihim na nagsasagawa ng masama. Iyon ang pinakabagong tampok ng weather warning. Para sa masamang panahon, isang simpleng tao lang. Sino ang tinutukoy mong walang alam? Matalino ang batang si Luhan. Baka may mga nakatagong plano pa siya. Mas mabuti pang gamitin si Zhang Ling para patayin siya. Para hindi na tayo magkaabala sa hinaharap. Lingye, maraming pakana itong si Luhan. Mas mabuti pang patayin na lang natin siya. May punto ka naman. Hindi pwede, gustong gumanti ni Wang Li kay Luhan. Baka madamay pa si Ingxin. Kailangan kong mag-isip ng paraan para pag-awayin siya at si Zhang Ling. Ginoong Ling, kalma ka lang. Ginoong Ling, kanina tiningnan ko ang cellphone ni Luhan. Nandito sa safe house. Nandyan pa ang asawa ni Wang Li. Ano? Hindi kailanman sinabi ni Ginoong Ling Wang Li ko na ang kanyang asawa ay naroon. Baka gusto lang niyang makipagsabwatan para gamitin ang iyong kutsilyo, Ginoo Ling, sa pagpatay. Ayos ka, Wang Li ko. Nangahas kang linlangin ako. Ikatali mo sila sa akin. Linya, ano ba ang ginagawa mo? Kahit wala akong malaking ambag, may pinaghirapan din ako. Linya, patawarin mo kami. Kung mag-ingay pa kayo, papatayin ko kayo ng isang putok. Kayo dalawa, bantayan pa rin sila. Papasok ako para kumain ng kaunti. Opo. Kuya Yang, tingnan mo, umalis na si Linya. Baka pwedeng muna ninyong pakawalan kami. Sang-ayon kami na hindi kami gagalaw-galaw. Kuya Yang, hindi na kami magpapahayag ng masama. Sobrang hapdi ang pagkakatali. Pakiusap, pakawalan niyo na kami. Utos ni Ginoo Ling. Huwag kang mag-isip ng masama. Ay, talagang malas. Kailangan pang magbantay sa lugar na ito. Magbawas muna ng tubig. Bilisan mo, kumain ka ng walang ingay. Magtipid ng lakas. Salamat sa'yo, Tianqi. Si Luhan, si Tianqi ang aking kaibigan mula pagkabata. O, si Ingxin ang girlfriend ko. Ako. Kaibigan, susubukan kong alamin si Luhan. Makipagtulungan ka sa akin. CJ. Oh. Ganun pala iyon. Pupunta ako para kumuha ng tubig para sa inyo. Anong ginagawa mo? Ano ang gagawin, mahuhuli na ba tayo? Hindi maganda, mahuhuli na si Luhan. Bakit lumuwag ang lubid na ito? Magsasagawa ako ng isa pang pagkakabuhol. Ngayon, matibay na ito. Uy, may problema yata sa mga baril sa bodega ng supermarket. Mukhang may konting issue. Pumunta ka at tingnan. Si Yang at si Jailing ay pinapayagan tayong maghintay dito. Na nakatingin sa kanila. Nandito ako para tumingin. Ano pa ang ikinababahala mo?
Mabilis, mag-ehersisyo ka ng kamay at paa. Kailangan nating makatakas bago makabawi si Zhang Ling. Ano ang gagawin sa dalawang ito? Itong dalawang trader, huwag na silang pakialaman. Sila ang nagsisi sa sarili nila. Luhan, paano tayo ngayon makakalabas? Nasa labas ay isang malakas na bagyo. At nandyan pa si Zhang Ling. May paraan ka ba? May emergency passage sa likod ng supermarket. Diretso ito sa gilid ng kalsada ng subdivision. Bilisan mo, magkunwaring hindi ka pa nakatanggal. Ano nang ginagawa ninyo? Anong tunog iyon? It said, kung kaya mo, patayin mo ako. Ikulong mo kami dito. Ano bang kayang gawin yan? Ikaw, babae ka. Hindi ako gagalaw. Sige, sumugod ka pa. Peste, ikaw na nakakadiring tao. Kung may lakas ka, bitawan mo ako. Walang lakas, mabangis na babae. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano ang kaya ko. Huwag kang magalit, Ginoong Ling. Kung may kailangan, sabihin mo ng maayos. Huwag guluhin ang magandang pagkakataon ko. Bitawan mo ako. Naghahanap ka ng gulo. Huwag kang gagalaw. Yang Tianqi, anong balak mo? Anong ginagawa mo? Matagal na kitang tinitiis. Ilagay nyo ang mga baril nyo. Bakit ka pa nakatunganga? Sasabihin namin na pakawalan nyo, kaya pakawalan nyo. Malakas talaga ang epekto. Tara na. Zhang Ling, ang kapal ng mukha mo. Ito na ang kaparusahan mo ngayon. Naku, tumakas sila. Luhan. Kinuha nila ang iyong snowmobile. Sumpain ang tatlong halang na ito. Sobrang swerte ng mga ulol na ito. Tamang-tama, umalis sila nang huminto ang snow. Tingnan ninyo, ano yan? Naku, isang napakalupit na snowstorm. Pasok na sa loob. Shenhong, maaari mo bang kunin ang isa pang sasakyan sa bahay? Lalabas ba ang snowmobile? Yung dati nating snowmobile. Mahaba ang kwento. Dali, sunduin mo kami. CJ. Babala, nakakita ng bagyong Yebe na papasok. Para sa iyong kaligtasan. Naka-activate na ang pinakamataas na antas ng Smart Control Lock. Maghintay hanggang sa gumanda ang panahon bago gamitin. Anong sira nitong sistema na to? Sa kritikal na sandali bumibigay. Luhan. Paano kung na-lock ang snow vehicle? Luhan, bakit ang bait-bait mo sa akin? Naiintindihan ko na. Huwag kang mag-alala, walang problema. Papunta na ang bagyong Yebe. Hindi makalabas ang isa pang sasakyan. Malamang na. Mananatili tayo dito ng isang gabi. Isang gabi, kakatapos lang maubos ang gasolina sa tindahan kahapon. Susubukan kong lumabas at maghanap ng swerte. Mas mabuti kung maaga kang umalis at bumalik. Pupunta ako para linisin ito. Masyadong delikado lumabas ngayon. Walang anuman. Basta't manatili kayo sa ligtas na bahay. Huwag kayong mag-alala sa akin. At ayoko ring maging lampshade. Luhan, Yang Tianqi. Hindi ko kayo palalampasin. Mukhang hypothermia na siya. Yingxin, gising ka, tiisin mo. Mainit. Pasensya na. Anong gagawin natin? Mabuti pa ba sina Luhan at ang iba? Ate, walang magagawa kahit mag-alala ka. Nasa labas sila, hindi natin alam kung buhay pa sila. Paano ba ako hindi mag-aalala? Aking kapatid na babae.
Sinabi ni Luhan na maghintay tayo sa safe house. Huwag na tayong magdulot ng gulo. Paano ba ako hindi mag-aalala? Kapatid, kailangan mong maniwala kay Luhan. Sabi niya, babalik siya at tiyak na babalik siya. Ano nga ba ang sinabi ko? Hindi tayo pababayaan ng langit. Dapat ay sapat na ang mga ito. Mabubuhay tayo ng 1 linggo. Ang pinakamahalaga ay ito. Talaga namang magaling ka, Wang Jie. Mahal na mahal kita. Ay, ang laki ng snowstorm na ito. Hindi ko alam kung nasaan sina Shen Hong at Shen Yu. Kamusta na sila? Luhan. Ang lapit naman nito. Luhan, Yingying. Tingnan niyo kung ano ang nahanap ko. May pag-asa na tayo. Umalis lang ako sandali. Nagkayakap na agad kayo. Huwag kang magkamali ng akala. Medyo mahina si Ingsin dahil sa lamig, kaya't mag-aapoy na ako agad. Si Inying, mahina talaga ang katawan. Hanggang ngayon, ako pa rin ang nag-aalala. Huwag ka nang magpanggap. Alam kong hindi ka boyfriend ni Ingsin. At saka, ayaw mo sa mga babae, di ba? Paano mo nalaman? Nagkita na tayo dati. Noong kolehiyo. Kanina, hindi lang kita agad naalala. Hindi ko inakala na, pinapansin mo pala si Ingsin. Yingsin, gising ka na. Mas maganda na ba pakiramdam mo? Mas mabuti na. Nasaan ang termos? Ang kati naman. Kung wala ka, si Luhan. Matagal nang patay sa kamay ni Zhang Ling. Sa pagitan nating dalawa, hindi na kailangan ng pormalan. Paparating na kami. Huwag kayong lumabas sa supermarket. Ang nyebe sa labas ay halos umabot na sa bewang. Sige, maghihintay kami sa inyo. Mag-ingat kayo. Huwag magmadali. Malapit na sila. Mabilis na tayong makakalabas. Hindi pwede. Masyadong malalim ang naipong nyebe sa pintuan ng Luhan Supermarket. Hindi kami makatawid. Gaano kataas ang naipong nyebe sa pintuan? Halos natabunan na ang supermarket. Naipon na ang nyebe at nabara ang buong pinto. Kung pilitin buksan, tiyak na papasok ang nyebe. Naalala ko may snowplow sa tabi ng supermarket. Shen Hong, Shen Yu, huwag kayong mag-alala. Mayroon kaming snowplow. Kapag natanggal na namin ang nyebe, doon na kayo papunta. CJ. Ako muna ang lalabas para patakbuhin ang snowplow at tanggalin ang nyebe. Manatili lang kayo dito. Tianqi, mag-ingat ka. Bakit hindi pa lumalabas ang mga ate nila? Baka may nangyari na. Huwag mag-alala, tiyak may paraan si Luhan. Mananatili lang tayo dito at magbabantay. Malakas ang hangin dito sa Luhan. Lumapit ka rito sa loob. Hindi ko alam. Makakagawa kaya siyang Tianqi ng kanyang misyon. Naniniwala si Luhan kay Tianqi. Sana nga. Lumabas ka na, sobrang bigat ng snow. Baka bumagsak ang bahay, bilisan mo. Narito si Luhan. Yingxin. Wala akong masama.
Sa wakas, nakatakas na ako. Kung magtatagal pa tayo dito, magiging yelo na talaga ako. Sino ka ba? Siya si Yang Tianqi, kaibigan ni Gu Yingxin. Dahil sa kanya kaya tayo nakaligtas. Ah, siya pala ang tumulong sa atin. Hindi naman ako karapat-dapat tawaging tagapagligtas. Tumulong lang naman ako. Kuya Tianqi, hindi ba kayo nasaktan sa supermarket? Buti na lang at mabilis ang reaksyon ni Luhan. Kung hindi, tayong tatlo, ay siguradong nawala na roon. Sobrang labis na si Zhang Ling. Tama. Ano na yung tatlong sinawang Li at Wu Qingqing? Sinasakyan nila ang aking snowmobile. Ninakaw nila ang mga supply at tumakas. Kinuha nila ang snowmobile. Malamang nasa loob pa rin sila ng compound. Naglalakas loob silang kunin ang gamit ko. Mga taong nanakit sa akin. Kailangan nating singilin ang utang na ito. Aling Wang, nakita ko ang sasakyan na nakaparada sa baba ng building ninyo. Nagdala rin kami ng maraming supply. Ngayon, lahat tayo ay nahihirapan. Bilang tagapangasiwa ng gusali, dapat kang mag-isip ng paraan para matulungan ang lahat na malampasan ang kahirapan. Tama, tama. Nakita ko rin. Ilang kahon nga. Lahat yan ay mula sa akin at sa anak ko. Na ipinagpalit namin ang aming buhay. Bakit namin ibibigay sa inyo? Alam mo, Nang Wang, noong ikaw ang pinuno ng gusali, marami kang natanggap na benepisyo, di ba? Kung hindi mo ibibigay, susuriin namin ang bahay mo. Susuriin namin ang bahay mo. Anak. Sabi ng kapitbahay, pupunta raw sila para kunin ang mga gamit natin. Ano nang gagawin natin? Umalis na ba tayo muna? Inumin mo muna ang gamot, para hindi magkasakit. Luhan, ipahinga mo si Yingxin. Sa kwarto ko. Doon sa banda ni Tianqi ang banyo. Pwede kang maglinis doon. Nandoon din ang mga damit sa banyo. Yingxin, maghintay ka. Pupunta ako kay Shen Hong para tulungan kang magpalit ng damit. Ate Luhan kay Gu Yingxin. Pinagtabunan ng jacket, hinawakan pa ang noo. Mas inaalagaan niya si Yingxin kaysa sa iyo. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, si Luhan ay tumutulong lang mula sa mabuting puso. Nag-aalaga, mabuting puso. Pero tingnan mo kung paano tinitingnan ni Gu Yingxin si Luhan. Talagang may kakaiba. Tingnan mo ulit. Hindi man lang itinulak ni Luhan si Gu Yingxin sa buong panahon. Sa tingin ko, sa puso niya. Baka may gusto rin siya sa kanya. Hindi ganoon si Luhan. Tinulungan siya ni Miss Gu noon. Dapat lang na magtulungan sila. Ay nako, ang tanga mo talagang ate. Ang galing-galing ni Luhan. May ligtas na safe house pa siya. Ang daming babaeng nakatingin sa kanya. Kung hindi ka pakikilos ng mas aktibo, mag-ingat ka, baka maagaw ka ng iba. Parang may lagnat si Yingxin. Pumunta ka at tulungan siyang magbihis. CJ. Ayaw ko. Luhan, ikaw na walang kwentang lalaki. May mga kamay at paa siya. Bakit kailangan ng ate na tulungan siyang magbihis? Xiao Yu. Ate, alis na tayo. Ay. Ano na ang gagawin natin? Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Wala na tayong magagawa kundi ito. Yingxin. Pwede ba kitang tulungan magpalit ng damit? Ang lamig ko. Luhan. Hindi ko talaga inakala. Tianqi, marunong ka palang magluto. Siyempre, marunong ako sa lahat. Pwede sa opisina, pwede rin sa kusina. Aba, lumalabas na ang totoong ugali mo, ah. Hindi mo alam kung gaano ako kasakit. Noong nasa ilalim ako ni Zhang Ling. Nandyan na ang pagkain, nasaan si Luhan. Nasa kwarto ni Shen Yu, pupuntahan ko siya. Ako. Yingxin. Lalabas na ako. Ano nang nangyari pagkatapos? Bakit ako nakatulog? Ang swerte mo talaga. Nakatulog ka pa sa tabi ng best friend ko. Hindi tulad ng iniisip mo. Sige na, sige na. Hindi mo na kailangang magpaliwanag, kumain na tayo. Ang tagal mong nagutom sa supermarket.
Sa wakas, makakain na tayo ng masarap. Kakatapos lang kumain ng tofu, kakain na naman ng tofu. Medyo masyado ng marami, di ba? Itong mga mahihirap na ito, sira na ang bait. Nangangahas na magnakaw ng mga suplay ko. Wang Ji, yung mga suplay na nakuha natin ng mahirap. Hindi pwedeng agawin ito. Anak, mag-isip ka ng paraan. Marami sila. Hindi natin sila kayang pigilan. Nanay, bakit ka nag-aalala? May paraan ang anak. Gawin silang walang balik. Hindi ba't kailangan nila ng mga suplay? Dadalhin natin sila sa ligtas na bahay ni Luhan. Ligtas na bahay ni Luhan. Tama. Hindi pa alam kung buhay o patay si Luhan. Ligtas na bahay ay pinakamahina ang depensa. Lahat ay dapat makinig. Ngayon ay panahon ng panganib. Bilang punong tagapamahala ng Gusali 8. Sa palagay ko, dapat tayong lahat magkaisa. Lahat ng mga supply ay dapat ibigay sa akin para sa iisang pamamahala. Ipapamahagi ko ito ng pantay-pantay para malampasan natin ang pagsubok. Luhan, paano kung ikaw ang manguna bilang halimbawa? Sino ba si Luhan? CJ, bigyan mo ako ng mas marami. Wala kaming kahit ano sa bahay. Mga kapitbahay, sigurado akong kilala ninyo si Zhangling. Walang masamang hindi ginawa sa aming komunidad. Palihim na nagkakutsabahan sina Zhangling at Luhan. Sa aming komunidad, ang mga ninakaw na gamit, lahat ay inilagay sa basement parking. Itong mga natira sa akin ay mga napulot ko na lang. Si Luhan lang ang kumain ng mga supply. Wala siyang pakialam kung mabubuhay o mamamatay ang lahat. Sabi ko sa underground parking. Bakit nakalock lahat sa paligid? Kaya pala hindi lumalabas si Luhan. Ganun ba? Nagtago pala siya ng maraming magagandang bagay. Si Yao Liu, tara na, punta na tayo, tara, itapon na ngayon, marami tayong tao, hindi tayo matatakot sa isang tao lang. Marami tayong tao, hindi tayo matatakot sa isang tao lang. Pero ang pinto ng safe house, hindi mabuksan kahit barilin. Sandali lang, huwag mag-alala. Sa pagkakaalam ko, napakahirap buksan ang pinto ng safe house. Sinubukan ko na ng maraming paraan. Hindi ko pa rin nabuksan. Kung hindi mabuksan ang pinto, pwede tayong maghukay. Maghukay tayo pababa. Liu Bing, maghukay tayo pababa. Sige, gawin natin yan. Mayroon tayong makinang pambutas. Hindi tayo matatakot na hindi mabutas. May makinang pambutas kami sa bahay. Pwede naming ilabas. Sige, gawin natin yan. May makinang pambutas, hindi tayo matatakot na hindi mabutas. Darating na, may makinang pambutas, hindi tayo matatakot na hindi mabutas, Ginoong Ming. May makinang pambutas, hindi tayo matatakot na hindi mabutas. Isama niyo ako, kaya nating maghukay. Isama mo ako, papunta na ako. Akala ko lang nagtatago pala. Isama mo ako, papunta na ako. Nagugutom na ang mga tao. Nilalamig na rin sila. Kapag nakita nila ang mga supply, mas mabangis pa sila sa mga lobo. Tama si Kuya Wang. Hintayin natin silang abalahin si Luhan. Tapos tayo, kakain at mag-inom sa bahay. Walang makakahanap sa atin. Luhan. Tingnan ko nga ang matibay mong panangga. Hanggang kailan kaya ito tatagal? Ah! Anong nangyari kay Xiaoyu? Nang udyok si Wang Li sa grupo ng mga may-ari. Ngayon, darating na ang mga may-ari para butasin ang ligtas na bahay. Ano? Magaling, Wang Li. Nilalaro mo ako sa mga masamang balak ha. Talagang napakamakabagsik ng batang ito. Nagnakaw siya ng sasakyan at mga kagamitan. Ngunit ibinuhos ang dumi sa atin. May paraan ako. Wang Li, ikaw na walang hiya at salbahing lalaki. Nakipagsabuatan ka kay Zhangling nagang member. Tapos ikaw pa ang may lakas ng loob na sisihin kami. Para sa akin, ikaw ang nagdala kay Zhangling. Sa komunidad, di ba? Ikaw ba ang nag-utos kay Zhangling? Pumunta para agawin ang mga gamit ng lahat. Ang batang babae na ito, gusto niyang ipasa ang sisi kay Zhangling. Grabe. Sabi ko na nga, may kakaiba. Si Wang Li ngayon, nagdala ng sobrang daming gamit pa uwi. Nalaman kong ninakaw pala kay Luhan. Di, karapat dapat siya. Walang pag-asa si Wang Li. Itinatago ni Wang Li ang aking mga gamit. Nagmamalabis siya. Ginagamit kayo bilang mga armas. Kung ako yan, hindi ko kakayanin. Hindi ganun. Huwag kayong makinig sa kanyang mga kalokohan. Si Luhan ang nag-frame sa amin. Kami mismo ang nangolekta ng mga gamit. Walang kinalaman si Zhangling. Luhan. Buhay ka pa pala. Ano nang gagawin natin? Papasok na sila. Bakit ka nag-aalala? May baril ako. Sino mang pumasok, papatayin ko. Lumabas kayo, mga pangunahing tauhan. Ibigay niyo ang mga supplies. Haha. Nakikita mo, nag-aaway ang mga aso nila. Talagang nakakatawa. Ngayon, si Wang Li, dapat na silang magbayad. Hindi na nila tayo abalahin. Busog na busog ako pagkatapos ng malamig na hangin. Matagal na akong hindi nakakain ng lutong bahay. Ano ang susunod na palabas, Luhan? Hindi ko napansin, Luhan.
May mesa pala ng mahjong. Bakit may mesa pa kayo ng mahjong sa bahay? Nang bumili kami ng mga gamit, nabili ko lang ng 2 tiket nang hindi sinasadya. Hindi ko inakala na magagamit ko pala ito. Ngayon, makakapag-enjoy na talaga tayo. Tama, Luhan. Ano ba ang nangyari sa supermarket kahapon? Talaga namang ano? Wala naman. Swerte lang na nakatakas ako. Maglaro tayo ng Sichuan Mahjong. 3 bagay ang mahalaga. Kapag kulang ang isang sweet, palit ng 3 piraso. Ang malinis na dragon na may 7 peres ay full points. Kulang ng isang sweet, palit ng 3 piraso. Anong ibig sabihin yan? 3 sweet, dots, bamboo, at characters. Dapat kulang ka ng isang sweet para makapanalo. Mga tile ng mahjong. Bamboo, circles, characters. Sa simula, pumili ng 3 pinakamababa, na magkakaparehong sweet, at magpalitan sa iba. Palitan ang 3 tile para sa kulang na sweet. Ang kulang na sweet na panalo ang basehan ng Sichuan Mahjong. Ako ang gagawa ng kong. Bakit puro Luhan? Palagi niyong kailangan ko ang lumalabas. Ayoko ng 1Z. Tingnan mo, gagawin kong tongking. Ayoko ng tongzi. Luhan, bakit puro 1Z lang ang tinatapon mo? Anong mga baraha meron ka? Panalo, perfect flush, last tile, at kong Shanghua. Gintong kawit na may 4 na baras, buong panalo. Luhan, talagang nandaya ka. Buong laro kang pinapakain ng mga tiles. Bawat kamay, siya pa ang pinapabato. Sino ba ang makakatagal dito? Ano ba ang nilalaro ninyo? Wala naman, nagmamahjong lang kami. Naistorbo ka ba? Wala, parang may galaw sa itaas. Wang Li. Hatiin natin ang mga gamit ng kaunti. Pakiusap, palampasin nila tayo. Hatiin. Kung hahatiin natin, ano ang kakainin natin? Ikaw at ang tiyan mo, kakain ba kayo ng hangin? Luhan. Hindi pa tayo tapos. Mamamatay tayong lahat dito. Tumahimik ka. May silbi ba ang pag-iyak? Wang Li, sinungaling ka. Ibigay mo ang mga supply. Ang dami ng mga supply. Nagtago siya ng ganito karami. Patayin siya. Ang mga ganitong tao ay hindi karapat-dapat mabuhay sa katapusan ng mundo. Huwag lumapit. Huwag lumapit. Sino mang lalapit, babarilin ko. Patay na, patay na. Kung gagalaw kayo, hinahanap niyo ang kamatayan. Lahat ng mga gamit na ito ay akin. Sino man ang muling mga has, babarilin ko sila ng 1 beses. Walang problema, sabay tayong mamamatay. Wala tayong magagawa dyan. Tumingin ka sa labas, tingnan mo ang ibaba. Yelo na ang bumalot sa mahigit 10 palapag. Hindi na talaga kami makatira dito. Ang asawa ko ay kulang sa nutrisyon. Hindi na ako makapagpasuso. Kulang pa ng gamot para sa sakit ng tatay ko sa bahay. Mga kasama, buntis din ang asawa ko. May isa pa sa bahay. Mahina ang kalusugan ng nanay ko. Limitado ang mga gamit sa bahay. Hindi talaga pwedeng ipamahagi sa lahat. Yung sinabi mong pamamahagi ng gamit sa grupo. Ngayon, wala na namang mga supply. Nga, lahat tayo ay nagugutom pa. Tama, tama. Kahit ipamahagi ko ang mga supply, sa inyong lahat, hindi pa rin sasapat. Kailangan lang nating agawin kailuhan, para tayong lahat ay makaligtas. Kaya hanapin natin siya. Siguradong mapapanalunan natin siya. Sibakin ang kanyang ligtasan. Ilabas ang mga supplies. Itinatago ni Luhan ang mga supplies. Walang pakialam sa buhay o kamatayan ng lahat. Basta gusto nilang pumatay sa atin. Kunin natin ang drilling machine. At maghukay. Luhan, hindi ka na makatakas ngayon. Naiinis lang ako kasi matagal na akong nakahiga. Lumabas ako para makita kayo. At Hinksin. Bakit suot mo ang aking pajama? Salamat sa'yo, Sia Oyo, sa pagtulong sa akin magpalit ng damit. Ay, hindi ako yun. Kanina pa akong kasama si ate sa kusina, nagluluto. Tapos naglaro kami ng mahjong. Hindi naman talaga ako pumunta sa kwarto. Nga, nasa kusina lang kami palagi. Yung ano, ehem. Sige na, kakagising lang ni Inksin. Halika't uminom ng mainit na gatas na tsaa para magpainit. Hala, sino ba talaga ang nagbigay ng damit kay Ate Inksin? Mga bagay ng matatanda. Huwag makialam ang mga bata. Bilisan nyo na. Nandoon ang safe house ng batang si Luhan. Nasa ibaba lang. Ngayon ay susubukan nating buksan ito. Ang mga supply ay para sa lahat. Buksan natin ito, buksan natin ito. Dito ang butas. Kailangan nating alisin ang yelo. At target ang pundasyon gamit ang drilling machine. Madaling butasin ang yelo na ito. Sobrang tigas ng semento. Hindi makakabutas. Magpatuloy sa pagbubutas, subukan ang ibang mga lugar. Hindi ako naniniwala na hindi ito mabubuksan.
Talagang hindi nila alam ang kanilang kakayahan. Ang pader na ito ay hindi mababutas kahit ng bala. Gusto pa nilang gamitin ang drilling machine para buksan ito. Hindi sigurado. Sila ay nagbubutas sa ating bubong. Ang bubong ang pinakamahina sa bahay na ito. Pasok ba sila doon? Hindi ko rin masabi. Gagawin lang namin ang kaya namin. At hihintayin ang kapalaran. Bukas na talagang ang bukas. Puno ng mga suplay. Hukayin niyo ang sirang net na ito. Ngayon, lilinisin natin ang lugar na ito. Nakahukay sila sa linya ng kuryente. Bigyan sila ng aral. Talaga bang kailangang buhayin ang kuryente? Baka may mangyaring masama. Kung gusto nilang manakit, kailangan nilang magbayad ng presyo. Kumikinang ang lambat na ito. Nakakatakot ang anak. Huwag na tayong maghukay. Ano bang takutin? Isang sirang lambat lang yan, basagin natin. Pasok tayo, lahat ng gamit ay sa atin. Huwag basta kumuha. Hanapin muna si Luhan. Kontrolin siya. Luhan, ngayon kukunin ko. Ang lahat ng sa iyo. Bilisan ninyo, ilabas sila. Paano sila nakapasok dito? Bantayan ang bawat silid. Paano kung bigla silang sumugod? Luhan, kailangan ko na bang maghanda? Mga pumatay na ito. Isang bala, isang patay. Protektahan ang negosyo, panatilihing malinis. Huwag magpanik, hindi sila kalaban na dapat katakutan. Hayaan mo silang maglaro ng dahan-dahan. Ikaw na taksil na pagong. Kung may lakas ka, lumabas ka at harapin ako. Puno ito ng mga kalakal dito. Binabati si Sheng sa kanyang tagumpay. Kaya rin nating mabuhay. Dalhin mo siya dito. Paano pa natin magagawa kung wala siya? Hindi rin solusyon ang maghintay lang. Baka masira ang mga gamit sa bahay. Puno ng supplies ang sasakyan. Puno ng mga gamit ang bodega. Huwag ka nang makipagtalo sa kanila. Diretso na lang akong papasok para tapusin sila. Tapusin ko na lang lahat. Hindi kailangan mag-alala. Hindi pa oras para singilin ang lahat. Hindi pa panahon para magkwenta. Ang lamig. Bakit biglang lumamig ng ganito? Ang lamig. Luhan, kung kaya mo, lumabas ka at mag-away tayo ng totohanan. Kung ganito pa rin, mamatay tayong lahat dito sa lamig. Kailangang makaisip tayo ng paraan para makalabas. Nagyelo na ang lupa. Hindi na tayo makatatayo ng matatag. Sino ang nag-utos sa kanila na magnakaw kaya sila iginiginaw? Hindi naman siguro papatayin ni Luhan ang tao, di ba? Tama na ang pagiging mapagpatawad. Sa mga huling araw, ang pagkakaroon ng awa sa kaaway ay kalupitan sa sarili. Hindi ko naman balak silang patayin. Gusto ko lang silang turuan ng leksyon. Ngayon, bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Ihagis ang mga sandata. Sumuko na kayo. Pwedeng buhayin ko kayo. Lukan, panaginip mo lang yan. Kung kaya mo, bumaba ka. Mag-isang labanan tayo. May suporta si Lukan mula sa safe house system. Baka mas mabuti pang sumuko na tayo. Akala mo ba kapag sumuko ka, palalampasin ka na lang ni Luhan? Tumayo kayong lahat at wasakin. Wasakin. Talagang hindi natututo kahit mamamatay na. Ganito na nga ang lagay, naglalakas loob pa ring lumaban. Kung ganito sila manira, hindi kaya nila masira ang safe house. Luhan, bilisan mong tapusin sila. Bago pa lumala ang sitwasyon. Unahin mong alisin ang kakayahan nilang gumalaw. Saka natin sila singilin. Lintik na pampamanhid na karayom. Luhan, puro ka na lang daya. Anong klaseng lalaki ka? Tapos na, yari na tayo lahat. Tulungan mo ako. Tingnan natin ngayon kung paano pa sila lalaban, Diffie. Ano ang gagawin natin pagkatapos nito? Ang anak sa tiyan ni Luhan at Wu Qingqing ay walang kasalanan. Pwede bang bigyan siya ng pagkakataon mabuhay? Walang kasalanan ang bata. Pero si Wu Qingqing, Wang Li at si Wang Dama, hindi mapapatawad ang kasalanan. Pero ang iba, hindi naman kamatayan ang parusa. Itapon sa safe house. Hintayin niyo ako rito. Babalik agad ako. Luhan, delikado kang mag-isa. Sasama ako sa'yo. Huwag kang mag-alala, wala na silang lakas para lumaban. Babalik ako agad. Luhan, papatayin kita. Akala mo palalampasin kita. Luhan, alam na namin ang mali namin. Hindi na namin ulitin. Ibabalik namin ang mga gamit mo. Aalis na kami agad. Luhan, nagkamali ako. Hindi ko dapat ipinagkanulo ka. Hindi ko dapat tinulungan si Wang Li na saktan ka. Dahil sa bata. Patawarin mo na ako.
Ngayon mo lang naintindihan ang pagkakamali mo. Huli na. Kung gusto mong patayin o parusahan ako, bahala ka na. Hindi kita papatayin. Gusto kong mabuhay ka. Para maranasan mo ang sakit na naranasan ko. Ah! Karapat-dapat lang sa kanya yan. Masarap, ganyan ang kinahihinatnan ng mga taksil. Kayong dalawa, dalhin si Wang Li at lumabas sa safe house. Hahaha. Kayo rin, umalis na. Luhan, ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Wala akong problema. Lahat ay naayos na. Napakabuti. Sa wakas na paalis na natin ang mga masasamang tao. Luhan. Salamat sa pagprotekta mo sa aming lahat. Ang galing mo, Luhan. Tara, balik na tayo at magmahjong ulit. Luhan. Gugustuhin kong pagputol-putulin ka. Aray, ang sakit ng tiyan ko. Malas ka talaga. Kasalanan mo, tapos ngayon nagrereklamo ka pa ng sakit. Ang sakit ng tiyan ko. Ang anak ko. Kasalanan mo, ikaw na hindi makaanak. Kung hindi mo nilandi ang anak ko, hindi sana tayo napunta sa ganitong sitwasyon. Matanda kang walang silbi. Bakit hindi mo sinasabi ang tungkol sa sarili mo? Kung hindi dahil sa iyo na nagmamagaling at umaabuso, maaari bang kaming kamuhian ng lahat? Nagmamatapang ka pa. Papatayin kita, ikaw na masamang espiritu. Ano ka ba? Matandang walang hiya. Ginoong Lu, pakiusap, buksan mo ang pinto. Malapit na kaming mamatay sa lamig at gutom. Lalong lumalala ang bagyong ito. Pakiusap, magbigay ka ng kaunting pagkain. At mga bagay para sa init. Magkakapit bahay tayo lahat. Sa katapusan ng mundo, dapat tayong magtulungan. Talagang hindi na namin kaya. Pakiusap, magpakita ka ng kabutihan. Tulong-tulong. Sa nakaraang buhay, inilabas ko ang lahat ng aking mga nakatipong gamit. Ibinigay ko sa inyo. Ngunit sa huli, sumama kayo kay Wang Li. At pinagsarahan ang aking pinto. Kinuha ang natitirang kaunti kong bagay. At pinanood akong mamatay sa lamig. May kaunting kabutihan ba kayo? Anong nangyari? May gulo ba sa labas ulit? Magpadala kay Xiang Fa. Gusto ko sanang ibahagi. Pero pinilit ninyong wasakin ang bahay ko. Kaya kinain ko na lang ito mag-isa. Si Luhan, naglalaro ka pala ng mahjong sa loob. Napakasarili mo naman, umiinom ka pa ng milk tea. Tao ka pa ba? Kinain na ng aso ang konsensya mo. Sobrang kapal ng mukha nila. May gana pa silang mangmoral. Sa panahon ng apokalipse, ang pinakamura ay ang pagiging sobrang maawain. Ang mga taong to, kapag nagutom, gusto lang mangagaw. Naging napakalamig, kaya't nagiging moral na panghihikbi. Huwag mo silang pansinin. Hindi niyo dapat sisihin si Wang Li. Pinutol ba niya ang inyong kabuhayan? May dala pa siyang isang truck ng supply. Ang tunay na salarin ay si Wang Li. Hanapin natin siya. Dapat nating hanapin si Wang Li. Kasalanan niya kung bakit tayo naghukay sa bahay ni Luhan. Kung hindi dahil doon, may pagkain sana tayo ngayon. Tuloy ang laro. Sino ang matatalo? Kailangan uminom ng isang baso ng mainit na milk tea. Kung hindi ko maipaghiganti kay Luhan. Hindi ako si Wang Li. Tulong, sino ang tutulong sa akin? Anak, ang anak ko. Ibigay mo ang mga supply, Wang Li. Ibigay mo na lahat ng mga supply mo. Kung hindi, papatayin namin. Ang asawa mo at ang nanay mo. Nanay. King King. Basta ibigay mo ang mga supply. Maisasalba mo sila. Supply. Wala nang supply. Wala na, niloloko mo ako. Totoong wala na. Ganito na lang. Dahil wala kang mga supply. Ikaw ang pumili. Ang matitira, gagawin naming pagkain. Anak, iligtas mo ako. Ako ang tunay mong ina. Wang Li, iligtas mo ako. Kaya pakitang bigyan ng anak. Hindi siya kasali sa atin. Wala na ang bata. Walang problema kung patay na. Ako ang tunay mong ina. Hindi ka mabubuhay nang wala ako. Nakalimutan mo na ba, Wang Li? Hindi mo ba naalala na sinabi mong poprotektahan mo kami ng anak natin? Mamatay na kayong dalawa. Huwag niyo akong hadlangan sa pagtakas ko. Hindi ka marunong gumalang. Sobrang pinabayaan kita. Hindi mo man lang. Iniwan ang nanay mo at tumakas. Sobrang bulag ko talaga. Kung hindi ka naman pinili niya, walang silbi ang pag-iiwan sa inyo. Dito lang kayo manatili. Bahala na kayo sa buhay ninyo.
Anak ko. Hahaha. Ang saya-saya. Salamat kailuhan sa maagang paghahanda. Karapat-dapat lang sa kanila. Kahit anong panganib ang harapin nila sa hinaharap, sasamahan ka namin sa panunood. Sino ang magdaring mang-abala habang nandito ako? Isang putok lang ang solusyon. Hahaha. Wala na ring tubig. Bituin ang kapahamakan. Dami ng dugo. Masamang kapalaran. Nanay, bigyan mo ako ng tubig. Bigyan mo ako ng pagkain. Sobrang gutom at lamig ko. Pagkain. Hindi ko mapapanatili ang bata. Sayang lang ang pagkain. Nagkamali ako, hindi ko dapat niloko si Luhan. Hindi ko dapat tinulungan kayong gumawa ng masama. Ngayon dumating na ang aking kaparusahan. Sapat ang mga gamit. May init at kuryente. Lahat ng sistema ng tubig ay maayos. Kahit manatili pa ng ilang dekada, walang problema. Luhan, sinabi mo dati, na ang matinding lamig sa katapusan ng mundo ay may 3 yugto. Ngayon, ang pangalawang yugto ay naabot na. Matagal na itong nangyayari. Ano kaya ang hitsura ng ikatlong antas? Ang ikatlong antas ay nagyelo. Lahat ay tahimik at patay. Bumababa ang temperatura sa halos -200 grado. Lahat ng nabubuhay na nilalang na nakalantad ay agad na magiging yelo. Kaya't nandito tayo sa loob nito. Hindi na kailangang lumabas. Kahit ano paman, dapat magkasama tayo palagi. Huwag mo akong makita. Huwag mo akong makita. Wang Li. Iiwan mo kami. Tatakbo ka mag-isa, ganun ba? Pinaniwala mo kami para mamatay. Ikaw ang nagtago ng mga gamit. Hilain mo siya palabas. Itapon mo siya sa niebe para magyelo. Pakiusap, palagpasin niyo ako. Sobrang uhaw. Anak ko. Ang tamis. Ang galing mo talaga, Luhan. Sumama lang kay Kuya Lu. Talagang puro sarap ang buhay. Gaano na kayo katagal nagbabad? Hindi pa ba kayo tapos? Sakto lang ang init ng tubig. Gusto mo pa bang magbabad ng kaunti? Luhan. Magpahinga tayo ng kaunti pa. Shen Yu. Uminom ka ng mainit na tsaa para mag-init ka. Huwag kang magpalamig. Salamat. Parang laging sobrang mahinahon siya kay Yan. Gu, laging may espesyal na pag-aalaga. Luhan, ang ate ko dati ay nasa pamilya Wang. Hindi siya kailanman nagkaroon ng maayos na pahinga. Ngayon, kailangan mong samahan siya ng mas matagal. Ako. Luhan. Ikaw at si Ate Shen Hong. Mag-ingat na huwag kang madulas. Ayos ka lang ba? Walang anuman, di ba? Luhan. Sinasadya kong magalit. Ang sakit sa mata. Malamig. Ano ito? Makinig kayo. Anong tunog yan sa labas? Bumalik na ba si Wang Li at ang iba pa? Hindi. Dapat ay pangatlong malamig na alon ito. 100 ay normal na operasyon. Ang temperatura ay bumababa ng mabilis. Talagang dumating na ang pangatlong katapusan ng mundo. Nakakatakot sa labas. Parang ang buong mundo ay na-freeze. Ito na ba ang ikatlong antas ng pag-ielo? Ang temperatura ay biglang maaaring maging yelo. Siguradong hindi na makakaligtas si Wang Li. Huwag mag-alala. Ang aming ligtas na tahanan ay gumagamit ng pinakamataas na antas ng proteksyon sa pag-ielo. Kahit na bumaba ang temperatura sa -200 degrees, wala ring magiging epekto. Noong una si Wang Li at ang iba pa ang sumira sa bodega, magkakaroon ba ito ng epekto? Hindi pa namin ito naayos. Baka magkaroon ng problema.
May kakayahan ang ligtas na bahay na mag-ayos ng sarili. Halos ayos na ito. Sa ngayon, wala pang problema. Kaya mula ngayon, kailangan tayong manatili dito. Dumating na ang ikatlong yelong takip. Sa mga susunod na araw, lubos tayong mapuputol sa labas. Kailangan nating umasa sa sarili. Kahit ano pa ang mangyari sa labas, basta magkasama tayo. Wala tayong dapat katakutan. May pagkain at inumin tayo. At may mainit na tahanan. Walang dapat ikatakot. Normal ang operasyon, normal ang operasyon.